Hello guys! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. For today's video guys, hindi po ito about monetization or content monetization itong ating video ngayong araw. And it's all about ano na nga ba yung Facebook ngayon. So napapansin nyo po ba na parang ang dami ng pagbabago ng Facebook compare sa mga nakalipas na taon. So actually, itong ating topic ay galing mismo sa Facebook at galing mismo kay Mark Zuckerberg. So, ito nga po, makikita nyo sa title, Facebook is changing forever. So, sabi dito sa article na nag-gather natin, Mark Zuckerberg recently admitted na Facebook main goal is not about connecting to you or connecting you with friends anymore. So, alam nyo naman, ginawa yung Facebook to connecting people. Pero ngayon, ano na nga ba yung Facebook? Okay? Instead, it's becoming an AI or artificial intelligence powered entertainment feeds. So, ito na po yung katotohanan na nasa artificial intelligence era na nga po tayo. Yung mga hilig natin panoorin, yan na po yung nakikita natin sa ating feeds or sa ating page or sa FYP natin. So, nakabase kung ano yung madalas yung pinapanood, nila-like, nila-heart, nisi-share. At yan po ang ipipid sa atin ng algorithm. Kung ano man yung hilig mo na yan, well, it's up to you. Pero mapapansin mo yan kapag palagi mo nang nakikita yung mga video na related doon sa mga previous na pinanood mo or ni-like, diba? Or shinare mo. Okay? So, ano nga ba yung pagbabago na ito? Sabi dito, yung mga friend post natin is less priority. So, huwag kayong mag-alala kahit marami kayong friends dyan, hindi na nila nakikita yung post nyo kasi wala na silang pakialam sa atin. Diba? Diba? So, actually, ang dami nating friends na madalang mag-like or mag-share ng mga content nyo. Kaya, for sure, kung wala naman silang pakialam sa inyo, huwag na kayong mag-worry na kung ano yung sasabihin nila kung kayo po yung nagko-content, nagbebenta sa online, i-post nyo lang na i-post yan, guys. Kasi nga, nakabase sa algorithm. Kung hindi naman totoong followers naman yung mga kaibigan nyo o yung related or even relatives nyo, hindi naman makikita yung post nyo. Kaya huwag na kayong mag-alala. Okay? Baka kung ano yung sabihin nila. No. Continue lang yung pagko-content nyo. Kung kayo po affiliate, i-continue nyo lang yan. Alright? So, pangalawa, photo sharing and text updates almost invisible na. Yes, guys, alam nyo ba? Kailan lang nagkaroon tayo ng viral and after ng mga ilang linggo, nawala na ulit. So, minsan lang talaga, guys, magkaroon ng viral content, no? At kapag po talaga yan ay minsan dumating, possible talaga dadami yung views or tawag dito, followers mo. Pero saglit lang din mawawala. So, depende sa update ni Facebook. Pero, mapapansin mo yung mga text post hindi na yung nagiging visible sa wider audience. Yung photo, di ba, usually ang makakita niyo mga friends mo, priority ni Facebook yan. Pero ngayon, hindi na. So, ito yung mga na bago. Ito yung mga madalas lumalabas. Trending videos, memes, and reels. Yan yung mga full priority. Okay? Yung mga trending videos na to, yung memes, yung mga short video, yan yung mga priority ngayon ni Facebook. The more you scroll, the more ads you see. Again, kumikita si Facebook sa ating mga content at then sila naglalagay ng ads. So, the more na videos ang makikita ng isang viewers or user ng Facebook, mas maraming ads na magbabayad kay Facebook. So, ganun lang naman siya, di ba? So, based on engagement na po yung kitaan. It doesn't matter kung nagkaroon ka ng 100 million views, pero kung low engagement, mapapansin nyo, mababa din yung kita. Okay? So, Facebook is no longer about connection, it's about consumption. Mapapansin po natin, once na tayo ay na-stuck sa Reels, dyan na po tayo. Mapapansin nyo ilang oras na kayo nag-i-scroll. Ibig sabihin, mas malaking oras na yung nakokonsumo natin sa Facebook compare sa mga dapat nating gawin. Kaya,
Again, mamaya meron tayong tatlong malaking matututunan dito. Lalong-lalo na sa pag-consume natin ng information or ng social media. Okay? So, again, ulitin natin Facebook is no longer about connection, it's about consumption. Pagkonsumo ng mga videos, 'di ba? Kung ano yung hilig mo, 'yan yung ipapakita sa iyo ni Facebook. Hindi ka na niya papalabasin sa Facebook until mapapansin mo na lang, nakatatlong oras na pala ako kakascroll. Or ang tinatawag pa nga ng iba dito is doom scrolling, 'di ba? Instead na tayo dapat yung mag-produce ng video or ng content, ang nangyayari, tayo na yung nagiging consumers ng video ng mga ibang creators. So kung kayo po ay creator, make it sure i-balance natin, i-take control natin yung social media. Wag po tayong dapat i-control nito. So make sense naman talaga yan, okay? The big change, eto, content first platform. Content na ang priority ni Facebook. It's all about content creation. Mga boss, mga newbie. Kung kayo po ay newbie pa lang sa content creation. Or kung kayo po, guys, imaginein mo to. Kung kayo po ay business owner o kung meron kayong mga services na traditional at wala kayo sa Facebook, wala kayo sa TikTok or even sa YouTube, for sure guys, hindi tatagal ang negosyo nyo. Siguro, meron talagang mga nakadesign ng mga traditional business. Pero, kung ang mga produkto nyo is mga consumable, mga accessories, yung mga services na kailangan-kailangan, this era, dapat nasa social media kayo. Okay? So, kailangan natin sumabay. Hindi lang po dahil gusto nating magkaroon lang ng social media, but gamitin natin para ma-leverage yung mga ginagawa natin. Ito yung malaking pagbabago. Content first platform. Instead on focusing on your friends' update, you will see viral videos, di ba? Memes and trends. Pangatlo, AI suggested content. Di ba? Totoo. Hindi na natin nakikita yung mga post ng mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo. Instead, ang pinapakita sa atin ni Facebook, ano yung viral? Usually, pag ako nag-scroll sa Facebook, nakikita ko yung mga viral sa politics, yan. Yung mga memes, yung trend, ayan. And also, etong mga AI-suggested content, ang dami na neto, guys, no? Yung AI-generated na mga video, content, na ito siguro yung magiging next generation ng mga content. Kaya nakakakaba dahil alam niyo na, 'di ba? Mas pinapadali nito yung pag-create ng content. And posible dahil limitado lang yung ating kakayahan makapag-isip ng mga content, yung AI na lang yung papaganahin, 'di ba? So nakaka-worry ito, baka 'di ba, sa mga susunod si Facebook mismo yung mag-release ng mga AI video o content kasi hindi na kailangan tayong mga creators. 'Di ba? Pwede yung mangyari. But again, wag muna tayo mag-isip ng ganyang negative, pero posible po kasi kung si Facebook na rin ang gagawa ng mga AI-generated na mga content para po sa mga consumer or sa mga viewers na magko-consume ng mga produkto or services na nanggagaling sa ads ni Facebook, why not? 'Di ba? Kaysa magbayad pa si Facebook sa atin. So, ang worry natin dito, pati yung mga content creation is affected din ng AI or ang ganito ang pwedeng mangyari. Pwede tayong sumabay sa pag-create ng mga content na sa tulong ng artificial intelligence. Paano? Number one, syempre sa content creation topics, pwede kayong mag-ask sa AI. Pwede rin sa thumbnail, pwede rin sa caption, sa hashtag, or yung mga relevant na video na pwede nyong gawin sa mga susunod na upload nyo. Instead na tayo ang i-consume ng AI, dapat i-consume natin yung AI para mas magkaroon tayo ng effective na content or ma-leverage natin itong power ng AI. So, sana nagigets nyo yung point ko, guys, no? So, bakit ito importante? Less real connection with your family and friends. Totoo po yan. Compare dati, pag nag-post tayo, lalong-lalo na kung birthday nyo, almost siguro 40% ng mga friends nyo is nakikita yan. Pero ngayon wala na, guys. Okay.
Hindi na sa family and friends yung focus ng Facebook ngayon. More endless scrolling, more distractions. Totoo. If we're not mindful, social media can control us instead of controlling it. Yan po yung sinasabi ko kanina. So, kung kayo po ay content creator, dapat kayo po ang nagpo-produce ng content. Eh bakit ngayon, 'di ba? Nakailang oras na tayo wala pa tayong nagagawang content. 'Di ba? Or dahil sa sobrang kakaisip lang natin, wala tayong nagawang content. Dahil sa sobrang babad natin sa social media, nag-rumble-rumble na yung mga topic na pwede natin dapat ma-produce kanina pero di natin nagawa. Dahil nga, nakokontrol na tayo ng social media. So, pinapagana ba ito ng AI? Definitely yes. Kasi nga po, katulad ng sinabi ko sa inyo, kung ano yung mga hilig yung pinapanood dyan sa social media or Facebook, yan po yung ipapakita sa inyo ni Facebook para lang wag kang lumiban dyan sa platform na yan. The more content, the more ads na mag-a-appear. Okay? So, may i-share lang po ako sa inyo ha. Ito, article mula po ito sa United States. Post po ito ni Asumani Benjamin. So, sabi dito, ito yung post niya. Actually, may picture dito ni Mark Zuckerberg. Ayan. Mark Zuckerberg confirms Facebook no longer focuses on connecting people. Instead, focuses on content. So, basahin natin guys dito. Saan ba yun? Medyo mahaba ito guys ha. So, bear with me. Ayan. Sabi ni Benjamin dito, Mark Zuckerberg shocked many this week by admitting that Facebook original mission to connect and share with the people in your life is no longer the company main focus. During a federal antitrust case, the Meta CEO revealed that the platform has shifted from being social hub to becoming a broad discovery and entertainment space. What was once place for friends and family to connect has transformed into an endless AI-curated feed designed to keep user engaged longer and maximizing ad impression. O, di ba? Totoo yun. Nakabase talaga si Facebook sa ads, sa mga advertisement na magbabayad sa kanya para ipakita yung ads or services sa wider audience at tayo yon. Sa mga consumer, tayo yon. Ipapakita ni Facebook yung mga ads sa mga consumer at para bumili kayo ng mga produkto, mag-avail kayo ng mga services nila. Okay? This change highlights how Facebook, now Meta, prioritizes content consumption and entertainment over personal connection. For many users, the platform feels like a community and more like a content machine. So, content machine na po si Facebook ngayon. Hindi na siya about connecting people. This shift has sparked debate about the role of social media in modern life. While Facebook continues to connect people indirectly through content and shared experience, its focus on AI-driven feeds and viral content shows a move toward engagement metric and revenue generation. Alam niyo naman, syempre, revenue pa rin naman yung ads na yan at yan siguro yung number one source ni Facebook kung bakit sila, di ba, isa sa pinakamayaman na company, well, sa ads pa din, di ba? So, ganun pa man, for user, the key takeaway is to be mindful on how they engage with content and understand platforms' motivation. What started as a simple idea to connect people has evolved into one of the most sophisticated digital entertainment machine in the world, shaping how billions spend their time online. Well, yun na nga po yung sinasabi ko sa inyo guys. So, nagiging consumer na tayo instead na tayo po ang mag-produce at gamitin natin yung AI. Tayo po ang ginagamit ng AI para makonsume yung oras natin, para makonsume yung ating mga, isa na doon, siyempre, yung ating capability na bumili o mag-purchase ng product o services.
the more na nakikita natin yung ads na tumatanim sa isip natin, sana that meron din akong ganito, bagong cellphone, bagong laptop, bagong kotse. Kung ano yung hilig mo guys, yan ang ipapakita sa inyo ng algorithm. Okay? So, ito na nga yung ating matututunan. Number 1, what we should learn. Ito yung 3 lesson. Number 1, Facebook as a tool, not a trap. Don't let it waste your time. So again, guys, ito po dapat ay gamitin natin para po tayo ay maging effective, especially content creators po kayo or kung meron kayong mga services product. Dapat talaga magamit nyo yung Facebook as a tool para po makabenta kayo, para po magkaroon kayo ng ad revenue. Dapat hindi tayo yung maging consumer. Number 2, be intentional. Focus on meaningful posts, learning, and real conversation. Okay? Number 3, control your social media habit. Set limits, avoid doom scrolling, and use it to create value. So again, bottom line, Facebook has shifted from friendship hub to a content machine. The big question, are you using wisely or is it using you? So, make sense. Again, guys, it's up to you kung ano po ang sa tingin nyong matututunan nyo dito at pwede nyo rin po itong i-share sa inyong mga kapamilya, kakilala, or sa ating fellow content creator na instead na tayo po ang mga manood ng mga content, why not tayo din is mag-produce, di ba? Instead na dapat makakapag-produce tayo ng content ngayong araw is na naliliban dahil nga po nagiging part na din pala tayo ng ng consumer ng mga video o content dito kay Facebook. So again, ito po yung isa sa panibagong update mismo galing kay Mark Zuckerberg or kay Facebook. So yun lang muna for now, at guys, kung umabot kayo dito, maraming salamat. Again, congratulations po sa ating lahat dahil na-reach na po natin yung 200,000 subscriber, at hindi po ito magiging effective or hindi ito magiging possible kung hindi dahil po sa mga nag-subscribe sa atin. Maraming salamat, at ayun, sana magsama-sama pa tayo sa another milestone sa mga susunod na taon or susunod na mga araw. So yun lang guys, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please consider subscribing. I-click nyo na po yung subscribe button, pati na rin po yung bell notification para kapag meron tayong mga updated video regarding kay Facebook, sa content monetization, and other social media update, manonotify kayo kaagad. And palike na din tong video na to. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.